Paunawa, bagamat layunin ng bidyong ito na panatilihing makatotohanan ang lahat ng impormasyon tungkol sa iba't ibang karakter at kapani-paniwala ang mga kaganapan batay sa mitolohiya, hindi dapat ituring doktrinang mitikal, alamat o kwento sa anumang paraan ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Sulyap sa Diwa, ang inyong daan tungo sa mundo ng mitolohiyang Pilipino. At masaya ko kayong sasamahan sa paglalakbay na ito habang sinusuri natin ang kasaysayan ng mga mito at alamat na bumubuo sa kultura ng Pilipinas. Maglalakbay tayo sa mga epikong kwento ng mga Diyos at Diyosa, masisilayan ng mga misteryosong nilalang na naglalakbay sa mga engkantadong kagubatan at alamin ang sinaunang karunungan na nakatanim sa mga mito. Samahan akong ukitin ang mga misteryo na nagtanghal sa imahinasyon ng mga Pilipino sa loob ng maraming siklo. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, mag-subscribe, i-click ang notification bell at sumali sa aming komunidad. Sama-sama nating buhayin muli ang mitolohiyang Pilipino. Ang paksa natin ngayon ay tungkol kina Malakas at Maganda, ang unang mga tao dito sa Pilipinas. Noong unang panahon, walang lupa sa daigdig, karagatan lamang at langit. Isang araw, may isang higanting ibong mandaragit na napagod na sa kalilipan at walang madapuan. Pinagaspas ng ibon ang kanyang pakpak sa karagatan ng ubod ng lakas. Nakalikha ito ng malalaking alon na umabot sa langit. Nagalit ng husto ang langit sa karagatan at tinukol niya ito ng maraming malahiganting mga bato. Nang pumayapa na pag-aaway ng karagatan at langit, libo-libong pulo ang nabuo na siya namang naging bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Nang makita ng ibong mandaragit na may mga islang umusbong, pinuntahan niya ang isa sa mga ito at dumapo upang magpahinga. Nagpahinga siya sa isang puno ng kawayan. Biglang umuga ang puno ng kawayan ng hipan ito ng malakas na bulso ng hangin. Nagising ang ibon sa pagkakahimbing nito at tinuka ang puno ng kawayan. Nabiyak ang kawayan sa lakas ng tuka ng ibong mandaragit. Iniluwal nito ang unang lalaki na si Malakas at ang unang babae na si Maganda. Maligayang namuhay sina Malakas at Maganda sa malaparaisong isla. Hindi nagtagal, nagkasundo ang lahat ng mga Diyos at Diyosa na mag-iisang dibdib sina Malakas at Maganda at nabiyayaan sila ng napakaraming mga anak. Lumipas ang panahon at lumaking mga tamad ang mga anak ni Malakas at Maganda. Sa sobrang galit ni Malakas sa katamaran ng kanilang mga anak, ay kumuha siya ng isang patpat at hinabol niya ang mga ito. Nasindak ang mga anak nila at biglang kumaripas ang mga ito ng takbo sa iba't ibang direksyon. May tumungo sa kabundukan, sa kabatagan, at meron din sa karagatan. Hindi na sila bumalik sa kanilang mga magulang sa takot sa kanilang anak. Itong mga nagsikalat na mga anak ni na Malakas at Maganda ang naging mga ninuno ng iba't ibang tribo sa Pilipinas. Ayon pa sa alamat na ito, lahat ng Pilipino ngayon ay mga inapo ni na Malakas at Maganda. Dito na nagtatapos ang ating tampok na kwento na nagiiwan sa atin ng dalawang mahahalagang aral. Una, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng isang pamilya upang mapagaan ang mga gawain. Pangalawa, walang naidudulot na kabutihan ang pagiging tamad. Maraming salamat po.